Kwerdas lang po ng gitara yung ginagamit namin para sa pagputol ng mga nakausling tubo sa ating utility box. Bago pa man din tayo maglagay ng wire, kailangan putulin na natin yung mga nakausling tubo. Sadyang pinausli namin yan dahil dyan sa dulo ng PVC pipe na yan nakasalala yung height ng ating utility box. At ito naman yung alambre, makikita nyo yung dulo. Ganyan po dapat ang pagkakabaluktot ng alambre para madali nyong maipasok doon sa tubo na PVC pipe. Mapapansin nyo rin sa utility box, meron ding mga electrical tape, yung mga lagayan ng mga tornilyo ng ating utility box. Ito ay para maprotektahan mula doon sa mga simento kung magpapalitada na sa dingding nang hindi tayo mahirapan sa huli sa paglalagay ng mga tornilyo. Mas mahirap po kasing pag nasira mo yung lagayan ng tornilyo, magbabakbak kang muli ng iyong utility box at bala pa sa trabaho. Ganito lang po ang pagpilipit ng wire mula doon sa alambre kung saan ilalagay natin doon sa dulo para sa paghila doon sa kabilang dulo ay madali lang itong makapasok doon sa paglalagyan ng PVC pipe. Kailangan yung dulo ng wire ay malagyan mo ng electrical tape nang hindi ito sasabit sa paghihila mo ng tie wire. Hindi gaanong marami ang kailangan mong ilagay na electrical tape. Ang mahalaga ito ay makakahawak doon sa kawad ng kuryente. Dapat din ay meron kang helper sa paghihila ng alambre nang sa ganun ay hindi ka mahirapan sa pagpasok ng kawad ng kuryente. Dapat ang mga wire ay hindi mo inalis doon sa kinalalagyan ng kahon. Mas madali kasi itong hilait ng nasa tamang rolyo ng wire. Kaya mahalagang maglagay ka na lang ng butas doon sa kahon ng wire para paglalabasan ng kawad ng mga kuryente. Mula naman dito sa drawing plan ng ating mga architect at electrical engineer, diyan ko ibinasi yung aking drawing. May sarili din akong drawing na naka-scale po. Yung posisyon ng ilaw kung saan nakalagay para makuha natin yung tamang sukat ng ating mga flexible hose kung gaano kalalayo sa isa't isa yung ating mga ilaw. Kasama na rin dyan yung ating mga switches. Ito pinakita mismo yung sukat ng mga haba ng wire at saka flexible hose sa pagitan ng mga ilaw. Ito na yung actual na nakuha kong mga haba ng flexible hose. Ito yung flexible hose na wala pang mga kawad ng kuryente sa ilalim. Ginawan ko kaagad sila ng gaano kahaba yung mga flexible hose. Makikita nga ang pinakadulo nito ay medyo mahaba gawa ng papunta ito sa circuit breaker. At dahil dyan at madali ko na rin masukatan ng gaano kahaba yung wire. Dito lang ako sa flexible hose kumukuha ng tamang haba ng ating mga wire para saktong-sakto yung kailangan natin na wire, walang kukulang o lalabis doon sa mga wire na materialis. Bukod pa diyan, mas madali mong magawa ng wiring dahil nasa ibaba pa ito. Hindi mo na kailangan mag-wiring sa taas ng ating mga kabahayan. Sinisiksik ko lamang ito kagad matapos masukat sa flexible hose. Hindi mo na ako nagpuputol ng wire hanggat hindi ko na isiksik yung buong wire sa loob ng flexible hose. Hanggang sa makuha natin yung tamang sukat, saka ako nagpuputol para walang masayang kahit 1 inch ng ating wire. Ngayon, gumagamit din ako dito ng steel tip doon naman sa mga switches at ilawan. Meron kasi tayong tamang sukat mula sa kisame papunta roon sa switch. Kaya ito ang ginagamitan ko sila ng steel tip. Itong ginagawa ko ngayon ay para ito sa ilaw. Binibigyan ko sila ng ekstrang haba ng wire. Ito ay provision lamang kung sakali man na magbago yung isip ng may-ari kung saan ilalagay yung ilaw ay madali mo siyang mai-adjust. Wala ka nang dapat na pagdudugtungan ng wire. Ganito lang ako maglagay ng connection ng flexible hose doon sa junction box. Makikitang nagtabas lang ako ng konting flexible hose saka ako idinikit sa electrical tape. Sa ganitong paraan, hindi na siya mahuhugot kahit na lambitinan ito ng kaldero. Subukan nyo itong klaseng style at mainam ito sa mga paglalagay nyo ng flexible hose doon sa mga junction box. No, hindi nyo na kailangan pang bumili noong mga male adapter na hose connector. Matapos mo malagyan ng electrical tape,
isusuot mo na ito sa butas ng mga junction box. Pagkatapos mong mailagay yung wire doon sa flexible hose, kagad ko naman itong ginagawa ng splicing sa bawat junction box. Tapos babalatan ang mga dulo ng wire para sa splicing. Sa una, ginagamitan ko muna ng kamay para mabilis nating pagdugtungin yung mga connection. Saka pa lamang hihigpitan ko ito ng plier. Kailangan kasing mahigpit yung pagkaka-splicing mo ng wire dito para maiwasan yung loose connection sa bawat junction box. Malaga po kasing mahigpit yung pagkaka-splicing mo gawa ng delikado po yan sa sunog. Kailangan mahigpit na mahigpit at maiwasan natin yung loose connection. Pagka meron kasing loose connection, yan ay mag-aapoy. Makikita mo yung umaapoy yung isang metal na parang sinunog mo sa apoy, magkakaroon ng sunog sa iyong mga connection. Yan ang pagsisimula ng sunog ng bahay. Saka binaluktot ko yung dulo ng splicing para hindi makasugat doon sa electrical tape na ibabalot mo. Kailangan ang pagbalot mo dito ay makapal din. Kapalan mo, then doon sa dulo naman ay ibabaluktot mo rin, saka mo naman ibabalot ng pabaliktad, nang sa ganun ay nakasecure yung ating mga connection sa wire. Ganito lang ako magbalot. Palalagpisin ko lang ng konti, saka ibabaluktot sabay pabalik ng paglagay ng mga electrical tape. Ito yung sa ilawan na connection, at yung dalawang wire na walang flexible hose ay papunta naman sa switch na 1 gang kasi dalawang wire lang nakalagay. Matapos tayo mag-splicing doon sa isang junction box, pumunta naman tayo dito sa isang junction box kung saan may dumaan lang na dalawang wire para sa line 1 saka sa line 2 para sa ating 3 gang na switch, para sa tatlong wire na ilalagay natin na magkocontrol doon sa tatlong ilawan ayon dito sa ating plano. Ito na po yung ating actual na print out sa mga distansya. Mapapansin mo dito sa drawing ay magkakaparehong kulay itong tatlo. So dito pinapakita yung tatlong ilawan ay kontrolado lamang ng isang switch na tinatawag nating 3-gang switch. Kahit dito sa mga drawing ko, malalaman mo kung ilan yung ilawan ang kailangan sa isang switch. Dito, magdadagdag tayo dito ng tatlong kawad ng kuryente bukod pa doon sa dalawang linya ng ating line 1 at line 2. Kasi tatlo yung ilawan na ilalagay natin dito. Itong ginagawa kong ito ay isa itong para ito sa switches. Kaya ko ginagamitan ng steel tape dahil papunta ito sa pababa na kung saan ilalagay natin ito doon sa mga PVC pipe pababa papuntang switch. Yan, sinusukatan ko na rin yung haba ng flexible hose kasama na rin yung switch. Ngayon kulang na tayo ng wire at kailangan ko ng panibagong wire. Ito yung technique na para maiwasan yung pagkabuhol-buhol ng wire, kailangan mo lang na butasan yung kahon ng wire para nakasalansan pa rin yung mga wire sa loob ng kahon habang hinihila mo yung pinakadulo ng wire nito. Makikita dito sa loob ay yung pinakadulo. Ayan, meron pang balot, nakausli na kaagad. Yan yung hihilain mo. Pero meron na pa itong tali sa loob, kailangan na tatanggalin mo. At ito naman, merong kapirasong papel na kasulat dito kung saan kung kailan siya na manufacture. Ito, meron pang item, size, color, saka yung haba, lot number, saka yung naka-assign na operator, pati yung timbang niya sa isang kahon. So, andyan lahat po yung datos sa isang kahon ng ating wire. Ang ginagamit ko dito ay itong number 14 wire para ito sa mga lightings. Ito yung rolyo ng ating switches. Basta mga nakarolyo, yan ay
puro mga switch, no. So sa isang araw nakagawa ako ng dalawang set na harness ng wire para doon sa mga lightings. So, meron tayong 4 na kwarto, ibig sabihin mga dalawang araw ko gagawin ang mga harness na ito. So hanggang sa dulo makikita mo yung mga junction box at mga rolyo ng wire para sa mga switches. Ngayon tapos na tayo sa paggawa ng mga harness. Kailangan na natin itong ilatag doon sa ibabaw ng mga kisame doon sa 4 na kwarto. Eksaktong January, malapit na yung kaarawan ko. Uunahan ko yung mga gagawa ng kisame. Maagang maaga pa lang at sinimulan ko na yung paglagay ng mga harness sa ibabaw ng kanilang mga ginawang parings. Mga bago pa man din dumating yung mga magtatrabaho nito, inunahan ko na silang latagan ng wire nang sa ganun ay hindi magkakaroon ng delay sa trabaho. Kasi maraming tao kasi ang darating maya-maya, kaya inunahan ko na sila. Kahit ikaw lang ang mag-isang maggagawa nito, ay kayang-kaya mo nang ilatag yung mga wire. Ilatag mo na sa saktong lokasyon ang lahat ng mga junction box doon sa kanyang mga nararapat na kinalalagyan. Mapapansin na mahaba-haba yung rolyo gawa ng lalagyan natin ng switch. Makikitang ang nakabalumbon na wire, 3 kawad ng kuryente para ito sa ating tugang na switch. 2 ilawan kasi ang kanyang kokontrolin. Yung ilawan sa labas at dito sa sala. Saka nilalagay ko kagad yung wire doon sa tubo. Yan ang dahilan kung bakit nakabalumbon pa sila. Lalagyan ko ng tape yung dulo ng PVC pipe para ipasok doon sa utility box nang hindi na siya basta-basta nahuhugot. Subukan nyo ang ganitong mga technique at napakadali po. Mabisa po yung pagkakalagay nyo sa junction box. Kahit hilahin mo, hindi siya natatanggal. Lambitinan man ng kaldero, hindi rin natatanggal as long as na matibay yung inyong junction box. Yung tipong makunat, hindi kagad nababasag. Pati na rin yung flexible hose, kailangan makunat din. At lalagyan ko muna ng pandikit na solvent yung dulo ng tubo at saka ko i-insert yung ating panibagong tubo mula doon sa junction box. Ito namang isang rolyo na to ay pinakita ko rin ang 4 na wire. Ibig sabihin pag 4 ang wire, ito ay 3-gang switch. Papunta sa 3-gang switch. 3 ilawan ang kokontrolin nito. Isa sa dining table, isa sa kitchen, at isa naman doon sa likuran ng bahay. Kaya siya naging 3 yung switches nito. Saka yung dulo ay sinisiksik ko lang doon sa PVC pipe. Ganon din ang ginagawa ko, pareho lang din sa unang ginawa ko doon sa sala. Saka ako naman na hinihila sa pababa yung mga wire. Okay na to, okay na ka. Pero hindi ko kinakalimutan lagyan na lang ng PVC solvent cement para hindi siya basta-basta natatanggal doon sa pinagdugtungan ng PVC pipe. Ito na yung mga gumagawa ng kisame. Bakit kaya pa sa tuwing makikita itong dalawang ito, Hello guys! naalala ko yung character sa One Piece. Guys! Alam niyo na kung sino yun. Kasi gawa nga siguro sa suot nila, yung attire, no? Parang galing sila sa One Piece. Kaya na magsabi kung sino ang character yun. Sa sitwasyon na ito, ang gagawin mo na lang dito ay babantayan mo na lang yung mga bubutasan sa kisame kung saan mo ipapalagay yung mga dulo nito. Kaya antayan mo sila na matapos sa pagkisame. Makikita dito sa front door, merong switches dito. Kailangan dito ay 2-gang switch din. Makikita ang 3 wire, ibig sabihin yan 2-gang switch. Pagka 3 yung lumabas na wire sa isang utility box. Ito yung 2-gang switch na sinasabi natin. Lalagyan natin ito ng jumper para doon sa
kanyang common na connection. Itong nilalagay ko ngayon, mas mainam kasi yung mapili mong mga switches ay malalaki yung butas para kasama din yung insulation ng wire na maipasok doon sa butas. Hindi magkakaroon ng mga exist na wire. Wala kang makikitang wire. Makita mo, maganda yung pagkaka-insert. Ito namang dalawang to ay papunta ito sa ilaw, mga ilawan. Ang gusto ko dito sa plier nito, meron siyang mga wire stripper sa mga bawat sizes ng wire. Ingat lang sa paghawak nito, minsan ay nadadali yung kamay ko niyan sa mga wire stripper. Masyado kasing matalim. Pagka pinasok mo yung wire, gandang-ganda ko dito sa switches na to, mapapasok mo pati yung insulation ng wire. Wala kang makitang metal parts. Saka mo ilalagay yung tornilyo. Nilalagyan ko na ito ng switch. Kailangan kasi ng mga maglalagay na kasi sila ng tiles, kailangan sila nila ng ilawan. So pansamantala nilagay ko muna ito at pag nagpintura, kailangan tanggalin yung mga switches para hindi makasali sa pagpintura. Ayan, ito na yung switch sa ilawan, switch para sa sala. At ang isa naman na to ay sa labas. Ayan, makikita mo, sumisindi na. Ito naman ay ang pin light. Gusto kasi ng may-ari dito ay sa kanilang CR, madali lang palitan yung ilaw, hindi na kailangan ng magtawag ng electrician. Kaya ang nilagay nila dito ay pin light para bumbilya na lang yung ilalagay. Kung sakaling magkaroon ng pagkapundi ng ilaw, madali lang din itong papalitan ng kung sino yung nakatira. Hindi na kailangan magtawag ng electrician. Ito naman ay nilagay ko naman yung exhaust fan para sa mga toilet. Kailangan kasi ito para hindi magkaroon ng baho sa loob. Pagka wala kasi nito, kailangan kasi mailabas kagad yung baho para yung susunod na gagamit ay hindi makalanghap ng baho mula doon sa unang gumamit. Kaya pagka naka-on yung switches nito, sasabay ito sa ilawan habang gumagamit ng toilet, sumisingaw yung baho at kukunin naman itong exhaust fan, ilalagay sa toilet room o CR comfort room. Mawawala yung saysay na tinatawag natin comfort room kung wala ka nitong exhaust fan. Ipapakita ko lang ito kung paano to inilalagay dito sa kanyang exhaust fan. Kalimitan kasi hindi alam ito ng mga may-ari ng bahay nang malaman lang kung paano nito linisin ang sa loob nito. Okay na. Ngayon susubukan natin. Ayan, magkasabay po yung ilaw at ang exhaust fan. Habang gumagamit ka ng CR, hindi na nakakahiyang maiwanan mo yung baho sa loob ng CR dahil hihigupin na nitong exhaust fan. Pagdating naman dito sa dining table, kailangan alamin mo yung tamang sukat ayon doon sa gusto ng may-ari. Pagka ganitong klaseng ilaw na pendant type, mapapansin mo na wala sila sa gitna, nasa gilid lamang. Kaya naman iniba yung klase ng ilaw ang inilagay dito sa kadahilanan na yung sa sala kasi ay nasa gitna po na nakalagay. Ngayon, kung gagayahin natin yung ilaw na nasa sala, ay magiging kakaiba yung arrangement ng ating ilaw. Hindi magiging symmetrical. Kaya iniba namin yung ilaw dito, ginawang pendant type para maiba naman. Tungkol naman dito sa ilawan ng sala, nasa gitna talaga ito inilagay namin para pantay lahat yung pagkalat ng liwanag sa buong sala. Ang suggestion kasi ng may-ari ay gamitan na lamang ng receptacle dito sa halip na
naka-fix doon sa ceiling o kisame. Mas madali kasing mailagay sa receptacle yung ilaw, hindi na rin kailangan ng electrician para maglagay ng ilaw. Kaya ganitong klaseng ilaw ang inilagay nila na hugis pabilog flat, no? Parang plato. Iikot mo lang doon sa receptacle at may kakabit mo na yung ilaw. Pagka napundar ito, madali mo lang din palitan. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa panunod ng aking video. Pagpalain po tayo ng ating may kapal na makapangyarihan sa lahat. Huwag po tayong makalimot sa Kanya dahil Siya ang may gawa ng langit at lupa. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Hanggang sa muli.